Ipinagdiriwang ng simbahan ang pista ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birhen tuwing Agosto 15. Turo ng Iglesia, umakyat sa langit, katawan at kaluluwa ang ina ni Jesus ayon sa plano ng Diyos na maliban ito sa pagkaagnas. Turo ni San Gregorio ng Tours. Imposible na ang walang bahid na kasalanang katawan ni Maria ay makatikim ng pagkabulok. Nagkakaisang opinyon ng mga Katoliko mula pa ika-5 siglo na agad natamo ng Birhen ang kaluwalhatian matapos na pumanaw. Lingid sa turo ng ilang teologo at santo, naniniwala si Pope Saint John Paul II na namatay ang mahal na Birhen, ngunit agad iniakyat sa langit ng Panginoon katawan at kaluluwa. Aniya, kung ang Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay, hindi naman mas mataas pa ang Birhen upang hindi makadanas ng kamatayan. Taong 1941, nang konsultahin ni Papa Pio XII ang lahat ng mga obispo sa buong mundo at mga dalubhasa sa teolohiya kung angkop na kilalanin isang dogma ng Iglesia, ang Assumption. Nagkakaisang positibong tugon ang boto ng mga prelado at teologo. Noong Nobyembre 1950, formal na iprinoklama ng Santo Papa ang doktrina ng maluwalhating pag-akyat ng mahal na Birhen sa langit bilang isang katotohanan na dapat paniwalaan ng lahat ng mananampalataya. Diin ng Vatican, tulad ni Jesus na nagtaglay ng 3 pagtatagumpay sa kasalanan, kalupaan at kamatayan. Si Maria ay nagkaroon din ng tagumpay sa kasalanan, sa kalinis-linisang paglilihi sa Kanya, sa kalupaan, sa Kanyang pananatiling Birhen, at sa kamatayan, sa Kanyang pagtulog at pag-akyat sa langit. Saad ni Pio XII sa formal na proklamasyon ng dogma. We pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the ever-Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Kahit daw immune si Maria sa kasalanan dahil sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa kanya, naniniwala ang karamihang iskolar na totoong pumanaw ang ina ni Jesus katulad ng marami. At hindi sa Jerusalem, kundi sa Ephesus, sa piling ni San Juan Apostol. Ang nasabing pag-akyat ng Birhen ay hindi nabanggit sa Biblia. Gayunpaman, ito'y produkto ng matagal ng pag-aaral sa teolohiya. Giit ng mga eksperto, hindi maaring makatikim ng pagkaagnas si Maria sanhi ng kanyang pagiging walang sala. Hindi, ayon sa simbahan, pinahintulot ni Jesus na dumaan ang Birhen sa korupsyon na epekto ng kasalanan at walang sino mang makapagsasabi na hawak nila ang anumang mortal remains ni Maria sa maliwanag na dahilang wala. Ang hiwaga ng pag-akyat ng mahal na Birhen ay pinagninilayan natin sa pagdarasal ng Santo Rosario ukol sa kabutihan at katapatan ng mga pangako na kaluwalhatian ng Diyos sa mga tapat. Sa langit, patuloy tayong sinusubaybayan ni Maria bilang kanyang mga anak. Sa huli, ang pista ay sanhi ng pag-asa sa tanan. Patunay na balang araw, masusulyapan at makakapiling rin natin si Jesus sa kanyang kaharian. Saad ng simbahan, Our Lady's Assumption is source of hope of our own glorious resurrection. Assunta est Maria in Caelum, gaudent angeli et
Gaudet Ecclesia. Buong simbahan ay nagdiriwang sa tagumpay ng mahal na Birhen. Diin pa ni Pope St. John Paul II, for us, the solemnity is like a continuation of Easter, the resurrection and ascension of the Lord. It is, at the same time, a sign and source of hope for eternal life and our future resurrection. Para sa mga Kristiyano, nananatiling huwaran si Maria bilang tapat na lingkod ng Diyos, kaya't pinagkalooban ng natatanging karangalan at pagpapala. Nag-uumapaw ang ating puso sa dulot nitong kumpiyansa sa buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Sa araw na ito, ating hilingin sa mahal na ina, mostrate esse matrem. Ipamalas mo sa amin ang iyong pagkaina habang walang sawang ipinapanalangin. Cor Maria Dulcissimum inter para nostrum. Katamis-tamisang puso ni Maria, dalhin mo kami sa landas patungong langit. God bless you. Salve Regina, Mater misericordiae.